Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. Thank you so much sa mga taong nanonood sa aking video. I appreciate po sa mga suporta po ninyo. Thank you so much. And happy po ako na ibinabahagi ko po yung aking kaalaman tungkol sa mental health. And of course, based na rin po sa aking experience sa aking buhay. So, ang ibabahagi ko po sa video ko ngayon is tungkol pa rin po sa mental health awareness. It's not just you. Anxiety can feel exactly a heart condition. Takot na ayaw mong pag-usapan. Kalmado sa panlabas, ngunit sa loob, nakakaranas ka ng palpitation ng walang dahilan. Natatakot ka na may ibig sabihin na seryosong may mangyayari, ngunit walang sino man ang may nakakita nito, kundi ikaw lang. Ano nga ba ang cardiophobia? Ang cardiophobia po ay isang takot na magkaroon ng problema sa puso. Sa kabila ng walang medical na dahilan. Common po ito sa mga taong nakakaranas ng anxiety attack. Natatakot ka na baka atakihin ka sa puso, biglaang pagkamatay o heart failure, kahit kaunting kabog sa iyong dibdib, pwede mag-trigger ang panic attack. Anxiety low, kapag nasa anxiety stage ka, yung taas ng heart rate, napapansin mo ito. So, magpapanik ka. So, akala ng utak mo ay nasa panganib ka. Ang mangyayari, maglalabas ng mas maraming adrenaline ang ating utak or yung utak mo. Magpapatuloy ang ganitong cycle hanggang sa pakiramdam mo ay hindi mo na makontrol. Like, wala ka ng control sa sarili mo. The hidden checking behaviors. Number 1, lagi mong minomonitor ang iyong pulse rate. Number 2, lagi kang pumupunta ng Google. Sinisearch mo yung mga sintomas mo. Number 3, minomonitor mo ang iyong paghinga. Number 4, humihingi ka ng mga katiyakan. Halimbawa, sa mga Facebook page, YouTube, group chat. Number 5, pag-iwas sa mga ehersesyo, pagkain, lugar, tao, at marami pang iba. Ang mga ganitong pagkilos na ito ay isang pagprotekta sa iyong mga nararamdaman. Ngunit, ang totoo talaga ay pinalalakas mo ang takot mo. Pinalalakas mo ang anxiety mo. Kasi binibigyan mo siya ng tawag nito ng kumbaga binibigyan mo siya ng kapangyarihan na imbis na ikaw ang mag-control sa sarili mo, hinahayaan mo yung anxiety mo na kontrolin ka. Kasi nga, akala ng utak mo is nasa panganib ka, kaya siya nagre-release ng adrenaline. Always rule out medical causes first. Bago lagyan mo ng level ang anumang bagay na nauugnay sa anxiety,
importante na magpakonsulta ka muna sa doktor. Magpa-CT scan ka, PET scan, X-ray, magpatingin ka sa dugo mo. Kasi i-interviewin ka yan interviewin ka ng sobra, from your father's side, from your mother's side, kung may mga history kayo ng mga sakit, tatanungin yun sa'yo. Ang cardiophobia, hindi masusuri hanggang sa maalis ang mga seryosong kondisyon sa puso. Once everything is clear, maaari mong simulan ang mga takot, hindi yung mga sintomas. Kasi kung mag-focus ka lang sa sintomas mo, hindi ka makaka-recover. Unti-unti ka, lalo kang makukulong sa cycle ng anxiety mo, sa cycle ng takot mo. So, ang dapat mong tuunan ng pansin is kung ano yung nakakapagpabigay sa iyo ng takot. Hindi yung sintomas. Kasi yung sintomas, hindi, nawawala yun. Yung sintomas, temporary lang po yun. Pero yung takot, nandyan at nandyan pa rin yan.